Good day mga kaihaw. While walking, lakad tayo bago matapos ang taon. Ayun na nga, halos kulang na lang 2 araw matatapos na ang taon. Pero bago tayo magpalit ng taon, tara, kwentuhan muna tayo. Kwentuhan natin ngayon yung The Parable of the Lost Coins na makikita sa Luke chapter 15. Ayon sa kwento, mayroong isang babae na mayroong 10 silver coin. Pero nawala yung isa. Naman, ang ginawa niya, nagsindi siya ng ilawan at winalis ang lahat ng paligid. At ginawa niya ang lahat ng paraan na pwede niyang gawin para lang makita ito. At nung nakita niya, tinawag niya yung mga kaibigan niya para mag-celebrate sila, para maipagmalaki niya na nakita na niya yung coin. Ano nga ba ibig sabihin ng kwento? Sabi sa kwento, merong 10 silver coin, pero may nawawalang isa. Sa Jewish, ang tawag sa silver coin ay drachma. Nung panahon nila, sobrang halaga ng isang drachma. Halos katumbas na ng isang kabuhayan nila. Kaya naman gano'n na lang kahalaga dun sa babae na hanapin yung nawawalang silver coin o drachma. Yung 10 silver coin o drachma na tinatawag ay hindi lang basta sahod. Noong unang panahon, nung hindi pa nauuso ang singsing, sa Jewish tradition, ang binibigay sa babaeng ikinakasal ay korona na may 10 silver coins o drachma. Yun ay sumisimbolo ng pagiging asawa niya. Kaya naman napakahalaga sa kanya, mawala lang yung isa drachma. Kwento, nagsindi siya ng ilawan, winalis ang buong paligid. Bakit? Kasi yung drachma o silver coins is lifeless, hopeless, at lost. Kaya naman ang kumilos ay yung babae. Nagsindi siya ng ilawan, winalisan niya yung paligid, at hinanap talagang mabuti. Yung naghahanap ang lahat ng gumawa ng paraan at yung hinahanap, wala namang ginawa. Dahil bakit? Lifeless siya. Ano pa ibig sabihin? Hindi tayo ang nakadiscover sa Diyos at hindi rin tayo yung kayang bumalik sa Diyos. Yung coins na lifeless, hopeless, at hindi kayang bumalik sa Diyos. Hinanap tayo ng Panginoon, hindi dahil mahalaga tayo. Hinanap tayo ng Panginoon dahil maawain siya. Sabi sa Ephesians 2, verse 8 and 9, by grace, you've been saved, not by works. Kaya mga kapatid, kung feeling mo, you're lost, you're hopeless, you are nothing, siguro bago matapos ang taon na to, tanggapin mo na ang Panginoong Hesus. Kaya ako na nagsasabi sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoong Hesus. Kaya siya namatay sa krus para sa akin at para sa iyo. Kaya naman, kung na-bless ka kapatid sa video na ito, maaari bang i-like at i-share mo? For the last time, inuulit ko, mahal tayo ng Diyos. Mahal niya ako, mahal ka niya. Kaya lumapit na tayo sa Kanya. Yun lang mga kapatid. Merry Christmas and a Happy New Year! Paalam!